ano nga ba daw yung zone 2 na palaging sinasabi ko or paulit-ulit kong sinasabi. So ang zone 2 lang po is heart rate zone yan. Ang ibig sabihin yan is around 60 to 70% ng maximum heart rate mo. Maximum heart rate meaning yung pinakamabilis or maximum nga, pinakamaraming heartbeat mo sa isang minuto. So para sa akin, ang pinaka maximum na heart rate ko nung nag-all out ako ng 5K is around 192 beats per minute. Marami kasing formula yan. So kung pinaka-simple na formula ang gusto mong magamit, gumamit ka ng MAF, yung maximum aerobic function or yung Mafiton na formula by Dr. Phil Mafiton. So ang gagawin mo dyan is 180 minus your age. Kunwari 30 yung age mo, 180 minus 30, 150 yung limit mo sa zone 2 mo. So yun yung pinaka-basic. Pero yung ginagamit ko ngayon is mas personalized na siya. Carvonen yata or Carvonen formula, hindi ako nagkakamali. So nagbabase siya sa maximum heart rate saka sa resting heart rate. Since meron akong relo dito na kayang i-capture o kayang i-record yung maximum heart rate ko or yung heart rate ko. So meron akong record ng resting heart rate ko saka ng maximum heart rate ko. Yun nga, 192. Saka usually yung resting heart rate ko mababa sa 60. Usually naglalaro lang siya sa around 58 to 60. So 58 minsan 59 minsan 60. So ganon yung heart rate ko. So ang zone 2 ko ngayon nasa 130 plus hanggang 152. Kung tumatakbo ako, nagte-training ako sa zone 2 ko, ang ginagawa ko, nagbabase ako dito sa reading ng aking relo, sa heart rate ko. Hindi ako nagbabase sa pace ko. Kasi minsan, pag masyadong mainit or pag medyo pagod ka na, stress ka na sa trabaho mo, tapos tumakbo ka pa, nag-training ka, ang mangyayari, mataas talaga yung heart rate mo. Kung bibilisan mo pa yung pace mo, syempre, mas tataas pa yon. So, hindi pacing yung pagbabasehan mo. Talagang ang pagbabasehan mo is yung heart rate mo. So, kung during that time, yung heart rate mo is nasa zone 2 na, pero ang pace mo is around 8 minutes, well, pagpatuloy mo lang kasi yun yung zone 2 mo during that time. Pero may time din naman na since hindi ka ganun ka-stress, maganda yung tulog mo, maganda yung kain mo, mas mabilis yung pacing mo. Pero yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, hindi pacing yung pagbabasehan mo sa zone 2 training, kundi yung heart rate mo. Yun yung tinatawag din ng iba na low heart rate training. So kung wala ka namang relo, wala ka namang heart rate monitor, ang gagawin mo lang is yung talk test. Kung kaya mo magsalita na hindi naghahabol sa hininga mo, basically, nasa zone 2 ka pa lang. Or gaya ng ginagawa ko, yung sinasabi ko na the quick brown fox jumps over the lazy dog, kung kaya kong straight na sabihin yung phrase na yan or yung sentence na yan na hindi paputol-putol, nasa zone 2 ka pa. Or nasa zone 2 pa ako. Nasa zone 2 pa ako. So, yun yung tinatawag na talk test. Now, sa mga magtatanong naman dyan kung bakit zone 2, kasi ang benefit niyan is hindi ka prone sa injury, mas mabilis kang makarecover, nabibuild mo ang aerobic base mo, magiging consistent ka, hindi ka masyadong pagod kasi. Usually, nung nagsimula ako, 1 oras talaga yung zone 2 ko, pinaka-minimum na yan. Pagkatapos niyan, tingin ko kaya ko pang tumakbo ng 1 oras pa. So, ganun ka light yung exercise ng zone 2. So, hindi ka talaga ganun kapagod. Unless na lang kung talagang sedentary yung lifestyle mo. So, kumbaga, hindi ka ganun ka-fit. Yan, medyo mahirap ma-achieve yung zone 2 na yan. Kasi maliit lang na pagtakbo mo or mabagal lang na pagtakbo mo, mag-e-spike na yung heart rate mo. So, bibilis at bibilis na yan. Mahihirapan ka para ma-maintain yung zone 2 mo. So, ang advice ko dyan is that start walking lang. Walking lang. Huwag mo lang masyadong isipin na zone 2 ang i-maintain mo. Maglakad ka lang. Start siguro mga 10 minutes every day. The next week, 15, 20, ganun. Hanggang maging habit mo. Tapos, once ma-build up mo na, kasi mabibuild up mo pa rin yung aerobic base mo kahit maglalakad ka lang. Once medyo adapted ka na sa walking, jog, walk, jog, walk. So, 5 minutes na jog, 5 minutes na walk. Or 1 minute na jog, 1 minute na walk. 1 minute na jog, 1 minute na walk. Hanggang makapag-jog ka na talaga ng straight. So, jogging is basically zone 2. So, yun yung ginagawa ko lang sa mga training ko, 99% of the time. And for me lang, naging effective talaga siya kasi nagawa kong mag-sub 2 sa aking half marathon. Nagawa kong mag-sub 1 hour sa aking 10 kilometers. Nagawa kong mag 23 minutes sa aking 5K. Sa loob lang ng siguro mga 5 to 6 months.
na zone 2 training lang.